Sa mundo ng boxing lalo na sa antas international, karaniwan ang mga matitinding opinyon, pagtatalo at debate. Ang bawat laban ay hindi lamang pisikal na tagpo, kundi pati na rin isang arena ng politika, reputasyon at estratehiya. Sa pagitan ng mga mahusay na mga personalidad sa boxing sa Pilipinas, muling umusbong ay isang mainit na salungatan. Nina Attorney Ed Tolentino, isang batikang sports analyst, at si Marlon Tapales, ang former 2 Division World Champion. Ang pinag-usapan nila ang potensyal na laban ni John Riel Casimero at Naoya Inoue kung sino ang may kakayahan na talunin ang isa't isa. Itong si Tapales sa kanyang mga payag ay nagbigay din na hindi kakayanin ni Casimero na talunin itong si Inoue. Hindi lang niya itinanggi ang posibilidad, kundi pinakita rin niya ang kanyang pangamba o skepticism sa kakayahan ni Casimero laban kay Naoya Inoue. Samantala, itong si Attorney Ed Tolentino ay tumutol sa pananaw na iyon. Sa halip ay naniniwala siya na may tsansa si Casimero laban kay Inoue at ayon sa kanya, may mga kahinaan si Inoue na pwedeng samantalahin ng nararapat na boksingero na may matalinong diskarte at husay. Halimbawa, binigyang pansin niya kung ano ang ginawa ni Tapales na nagkaroon ng medyo hindi komportable itong si Inoue sa ilang mga rounds na maaaring maging sanggunian para sa iba pang mga boksingero. Ang salpukan ng mga ideya mga kakwento na sa pagitan nito ng dalawang tao, isang analyst at isang dating Unified World Champion. Sino kaya ang may mas punto at malapit sa katotohanan ng mga perspektibo? Gayunpaman ay nagiging simbolo ito ng mas malawak na usapan ng boxing. Gaano nga ba kalapit ang agwat sa pagitan ng husay sa teorya at kakayahan sa aktwal na laban nina Casimero at ni Inoue? Kaya naman mga kwento ay ating susuriin ang mga argumento ni Tapales at kay Attorney Ed Tolentino. Sa pananaw ni Marlon Tapales, ipinahayag ni Tapales lalo na matapos ang laban nila kay Inoue na kahit na ay may mga pagkakataon siyang naipakita ang kahinaan ng kampo ni Inoue, hindi pa rin sapat ang mga iyon upang ipagdiwang na kaya na ni Casimero itong si Inoue. Sa artikulong Marlon Tapales exposed Inoue's weaknesses despite defeat, says analyst. Inamin na natuklasan niya na may mga sandali si Inoue na nahirapan sa posisyon, ngunit hindi yun sapat upang masabing may kakayang talunin ni Casimero. Ayon kay Tapales na oo, may butas nga sa depensa o timing ni Inoue, pero kailangan higit pa sa mga butas, kailangan ng kumpletong diskarte at pag-harness sa momentum. Si Tapales mga kwento ay tila nagiging realistiko sa posibilidad, hindi naninira kundi nagsabi lang siya batay sa kanyang personal na karanasan na harapin niya itong si Inoue noon. Ang pananaw ni Attorney Ed Tolentino. Si Attorney Ed Tolentino mga kwento ay nagbigay ng mas malalim na pananaw sa laban. Naniniwala siya na hindi imposible kay Casimero na manalo kay Inoue. Hinimok niya ang mga boksingero at tagamasid na huwag agad isulat ang pagkatalo bilang nakatagdang kapalaran. Sa parehong artikulo, sinabi niya na sa laban ni Tapales laban kay Inoue, may mga pagkakataon na nadadali ni Tapales si Inoue ng pag-set up ng kanyang mga atake dahil sa pagiging inconvenience sa kanyang footworks. Ang argumento ni Attorney Ed Tolentino, kung ang isang Tapales na di kasing sikat kaysa kay Casimero ay nakakita ng kahinaan ni Inoue, higit na may mas posibilidad si Casimero na makabuo ng planong taktikal upang samantalayin ang mga iyan. Sa konteksto ng boxing, para sa kanya, ang tamang diskarte, puso at determinasyon ay pwedeng makapagbigay ng upset. Gayunpaman, hindi rin sinasabing madali ang sitwasyon o madaling magawa ito ni Casimero kay Inoue. Itong si Attorney Ed Tolentino ay tinanggap niya na may mataas ang antas ni Inoue sa boxing globally at hindi biro ang laban upang makaabante sa antas ng mga iyon. Sa ngayon naman ay ating pag-uusapan ang paghahambing at kritikal na pagsusuri. Ang salungatan nila ay hindi lamang usapin ng opinyon, kundi usapin ng karanasan laban sa teorya at ng posibilidad laban sa katotohanan sa ring. May mga salik na kailangan timbangin. Una, antas ni Inoue. Si Naoya Inoue ay tinuturing na isa sa mga pinakamalakas at pinakadominante na boksingero sa mundo. Ang kanyang record, power at consistency sa laban ay nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan. Ang estilo ni Casimero. Kilala si Casimero sa agresibong estilo, body shots at tapang sa loob ng ring, pero kailangan mapagtagumpayan niya ang iba pang aspeto tulad ng stamina, pag-iwas sa malalakas na suntok at pag-iwas sa pagkakamali sa posisyon. Pangatlo, planong taktikal. Dito na pumapasok ang pananaw ni Tolentino na alam niyang hindi lamang lakas ang labanan, kailangan ng maayos na footwork, timing at pagbago-bago ng atake at bilis ng reaksyon sa kahinaan ni Inoue, mga bagay na naniniwala siya na pwedeng gawing armas ni Casimero. Realismo kontra optimismo.
Si Tapales ay tila mas realistiko. Alam niyang may kakayahan si Inoue at hindi basta-basta ang manalo sa kanya. Si Attorney Ed naman mga kwento ay mas optimistiko. Nagbibigay ng lakas ng loob na may puwang para sa sorpresa at pagbabago kung susundin ang tamang preparasyon. Sa uli mga kwento ay parehong may mabubuting punto ang kanilang panig. May bahagi ng argumento ni Tapales na nagsabing huwag tayong maging bulag sa katotohanan ng kakayahan ni Inoue. May bahagi naman ng panig si Attorney Ed na naniniwala sa hindi nakikitang potensyal, isang boses para pagkamit na hindi inaasahan. Ang hindi pagkatugma ni Attorney Ed Tolentino at ni Marlon Tapales tungkol sa posibilidad na manalo si Casimero laban kay Inoue ay isang halimbawa ng masalimuot at multidimensional na debate sa larangan ng sports. Hindi lang ito basta pagdidebate tungkol sa abilidad ng mga atleta. Ito ay usapin ng pananaw, kredibilidad, karanasan at paniniwala sa sarili. Nakita natin mga kwento na kahit ang mga eksperto at dating kampiyon na nagkakasalungatan ng pananaw, ito ay normal sa mundo ng sports na laging puno ng emosyon, interpretasyon at what-ifs. Napagtandaw rin natin na sa boxing, hindi lang pisikal na lakas at bilis ang malaga, kritikal ang estratehiya, pagtitiyaga sa preparasyon, pagbago-bago ng plano sa bawat round, at mental toughness upang harapin ang pinakamahirap na sandali sa ring. Para sa mga Pilipinong taga-angan ng boxing, ang debating ito ay nagpapakita rin ng pagnanais na may malalakas na kinatawan tayo sa pandaigdigang entablado. Kung may manalo man, hindi lang isang taong marangal, pati ang buong bansa ay makikinabang sa prestiyoso at inspirasyon. Mga kakwento sa huli, sino ang tama? Si Tapales o si Attorney Ed Tolentino? Walang kasiguraduhan. Nangyayari sa bawat laban ng sorpresa. Pwedeng tama si Tapales na magpataw ng realismo sa diskusyon. Pwede rin tama si Attorney Ed na nagbibigay ng espasyo para sa posibilidad. At sa mundo ng boxing, kadalasan ang pinakamalagang tanong ay nasasagot lamang yan kung naikasana ang laban. Kaya comment na sa mga kwento natin dyan ang hashtag na Inoue Casimero. Ikasana yan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ruben Salas, kay kakwentong Louie Ligarda, kay kakwentong Tata Boss Tabura, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.